Ilabas ang kakulitan ngayong Merkulit sa morning balitaktakan. Mayat niya, oo, makulit nga naman makulit talaga naman talaga. kasi pakonti-konti nararamdaman na natin ang pagwala ng Habagat, habagat. totoo. Kumukunti Oo. na, yung umihina na rin yung hangin. Tunay yan. Oo. Tapos medyo mas nagtatagal na yung intervals ng rain. Wow, intervals Oo, kasi bilang. Real. Hindi kasi nung mga nakaraang araw, parang after a minute, biglang bubugso ulit. Tapos mawawala ng very, very light. Tapos bubugso na naman siya. Totoo. Makulit nga naman talaga itong si Habagat. Diba? Talagang nang-aasar. Nang-aasar siya minsan, pero at least, sabi din naman ng Pag-asa na makakaranas pa rin sana this week, makaranas na tayo ng mga magagandang panahon. Yes, kasi nga ngayong linggong ito ang inaasahan talaga na mas magiging maayos ang panahon, lalo na dito sa may Northern Luzon. Although sa ibang parte ng Pilipinas, maayos naman na ang kanilang panahon. Eto na lamang at nakakaranas pa rin ng kaunting pag-ulan ang Northern Luzon, especially sa may western part. Eto nga, kabilang na dyan yung La Union pa rin, Ilocos Sur, Ilocos Norte, dito sa may Benguet, Cordillera, western part ng Cordillera Administrative Region. Anyway, patuloy pa nga rin ang pagbagsak ng ulan at malakas na hangin. Oo, pag-ihip ng hangin, dulot nga ng habagat dito sa may Mountain Province, Ifugao, sa may Kalinga, Apayao, Ilocos Region, katulad ng nabanggit ko kanina, kabilang pa rin dyan ang Batanes, Babuyan Islands, Abra at Benguet. At pinag-iingat pa rin ang mga residente sa posibleng pagbaha at landslide pa rin. Totoo nga yan. Dahil maulan din at makulimlim sa ilang bahagi ng Metro Manila, Central Luzon, Cordillera, Cagayan Valley at Rizal. Yes, at may mga nasuspend pa rin ang pasok sa araw na ito. Dito nga sa Cordillera Administrative Region, dito sa may Benguet, ang preschool From public and private and sa Tubo Abra, preschool to senior high school din po na walang pasok. Dito pa rin sa Pidigan, preschool to senior high school, then public and private. Sa Langidan, preschool to senior high school. Luba, preschool to senior high school. San Juan, preschool to senior high school. Diba? Pero din dito. Sa Pilar, preschool to senior high school. Tayum, preschool to senior high school din po. Tapos sa Piña, Rubia, all levels. Dolores, Villa Viciosa, and Vuklok, all levels po yan. Hanggang bukas. Hanggang July 31st. That's Thursday, tomorrow, yes, Thursday right? po. Oo. Samantala, sa Region 1 naman, sa may Batac City, Ilocos Norte, elementary yan, public and private. Sa Lawag City din po, kindergarten hanggang senior high school. Sa Bautista at Aguilar, all levels, both public and private. Totoo yan. Meron din dito sa Bawang La Union, all levels, public and private. San Juan, all levels din yan, public only. Ang public only lang ang walang pasok, private meron yan. Yes, sa Bacnota naman po, all levels, public and private. Sa Malasiki, Pangasinan, all levels, public and private din po, wala pong pasok. Oo, marami kasi talagang tinitignan pa rin ang kalagayan at kapakanan ng mga mag-aaral dyan din sa may San Carlos City, Bugalyon, Calasiao at Binmalay. Totoo, ang daming mga walang pasok. Oo. Kasi hanggang ngayon, tinatamasa pa rin nila yung pananalasa nung nakaraang bagyong Emo at saka ngayong habagat. Real. At syempre, patungkol naman sa update ng ating mga kalsada, mga passable roads natin, ang Baguio Bontoc Road, dyan sa may barangay Buyakawan, Bugyas, Benguet, sa Abra Ilocos Norte Road naman, ang Nagaparan, Danglas, Abra, dyan sa may Marcos Highway, Baguio Bawang Road, Nagilian Road po yan, Asin, Nangalisan, San Pascual, La Union, Boundary Road, Bunday Road, at Benguet, Nueva Vizcaya Road, all national roads and bridges are already passable sa may Ifugao, Kalinga, Mountain Province at syempre dito sa City of Baguio. Non-passable naman ang dito sa mananatili pa rin pong sarado ang Cannon Road, and then yun pa ba lang ba ang Yung non-passable? dito sa may Cannon Road kasi dahil nga dito sa may landslide pagguho na nangyari. ng mga bato. Di ba? Exactly. Pero at least yung ibang sasakyan yung ibang daanan makakadaan na ang mga sasakyan. Oo, katulad na lang dito sa Marcos Highway, Yes. passable na po dyan. Kaya yung mga taga-Tuba, taga-Cannon Road, doon na lang po kayo dumaan for your safety. Nako mga ka-MB, tila makulit man ang panahon. Atid pa rin namin ang good vibes ngayong Miyerkulit para sa inyo mga ka-MB. Siguradong hindi kayo mayayamot ngayong tag-ulan. Totoo. Oo, dahil kasama nyo ang inyong MB Barkada. Mayat niya. Mayat. Grabe naman. Speaking of kulitan, Miss MB tuloy. Masabi.
Miss Angelica, mga Yes. ka-MB, hindi daw tayo mapipigilan ng pag-ulan sa paggawa ng mga kakaibang home activities. Ikaw ba, eto mga nagdaang mga pag-ulan-ulan, especially over the weekends, what were your activities at home? Oh gosh. This weekend lang ba or Nung Saturday? weekend lang, Nung kasi wala ka weekend? namang wala ka naman sa bahay eh. Madalas Laba. Naglaba ka Naglaba ha? talaga ako. Real? Oo, kasi wala nang damit. Oo, ako Hindi. naman At ikaw? nahiga. Nahiga ako din. Nahiga Nahiga at talaga. nalaba. Tapos nalinis. Ah, yun lang. Oo, at nasalo ng natulong Natulong tubig, tubig. dahil sa naulan nga ng bonggang-bongga. Diba? ne? Nakakayumot nga naman. Oh, alamin nga natin ang mga home activities at kung paano malulunasan ang boredom kapag tag-ulan. Dito lang yan sa Share Mo To. It's rainy season pa rin mga ka-MB. Parang ayaw na ayaw ng tumigil ng ulan, no? Para bang may sariling kwento ang bawat patak? Remember those times when we were young? Charot, hindi. Yung mga panahong bata ka pa. Yung saya ng pagtakbo sa ulan, yung pag-inom ng mainit na gatas habang nanonood ng paborito mong palabas. But of course, hindi lang puro nostalgia ang tag-ulan. Hindi naman kailangang maging boring ang tag-ulan. Marami tayong pwedeng gawin para maging masaya at produktibo kahit maulan. Kaya para sa inyo, heto ang aming listahan ng mga kakaibang masayang gawain para sa tag-ulan. Unang-una, photoshoot with fam or friends. Lalo na kapag brownout, kandila ang source of light. Yeah boy! Siguradong mawawala ang inyong pagkabagot. Gutom? Bakit hindi magluto? Let it be a cooking competition nyo sa bahay. Magiging food trip ang atake, te. Masarapan ng luto. More food eat less. Magtagu-taguan sa loob ng bahay in the middle of malakas na buhos ng ulan. Lalo nga kapag brown out. Hindi lang naman siguro pang bata yun, di ba? Kung musician ka, try to feel the rain. What if you make music out of it, di ba? Imposible hindi ka makabuo ng kagaya ng "Do you hold my hand?" Joke lang! Kahit ano pang kaya ng inyong imagination, go! Maliban sa tagu-taguan, for sure pwedeng-pwede naman ang bring me with a twist. Bring something that Rin na sa buhay ko na na-miss ko o kaya Oo. meron yung time na bumabalik-balik yung mga alaala mo habang nagmumuni-muni ka doon sa tabi ng bintana. Tama. Pero ngayon kasi ang Mm. activity na isa talaga sa mga adulting, Ah. mga adults talaga, yung nagkakape, Ah. habang nagkakape, napunta siya sa may bintana, tapos natingin siya sa pagpatak ng Ng ulan. ulan. Tapos naalala niya yung sakit ng nakaraan dahil na binigay sa Yun kanya yun, ng no. kanyang ex. Yun lang. Oo, buti na lang. Diba? Pero syempre, para naman sa mga may jowa, hindi. May oo. So, namimiss talaga nila yan Sa siya. akin, nagkakape ako, malungkot ako dahil wala ng pera. Oo, hindi dahil broken. Ay, Oo. naku, busog na busog tayo syempre sa mga activities at saka sa mga alaala ngayong tag-ulan. Pero mas pasasayin pa natin sa pamamagitan ng drama. Oo, ito yung gusto ko. May drama tayo. Naku, panoorin nga natin yan dito sa Tila-Tila. Wala akong anak na pula. Mayas ka dito. Layas! Oh my God! Thank you, Papa! I'm so happy! Aba, 99 ka lang over 100? Nakakahiya ka.
may pumatay kay Papa. Kaloka. Hindi ko naman na-expect to. Oh my God! Why? How could this happen? Sino naman magbibigay sa akin ng pera? Oh my God! Guys, kalma. Paliging mo do us any good. Hindi! Panicking will do us good. Dahil kailangan nating malaman kung sino ang pumatay kay Papa. At pwedeng isa sa atin yon. No! Pangungunahan ko na kayo. Hindi ako pumatay kay Papa. Of course, hindi rin ako yan! Why would I kill Papa? And love na love kaya niya ako? What if you were told about Papa's last will? Oo nga. Nalaman mo sigurong hindi ka pamamanahan kaya pinatay mo siya, you selfish brat! Enough! What are you saying? Hindi ako ang pumatay kay Papa. Kung tutuusin nga, dapat si Cecil ang sisihin dito because she's the neglected one here. Ako pa talaga? So ganon, dahil wala kayong masisi, saka niyo ako nakikita. Abang gagaling niyo naman. Abay, may sense din naman sinasabi nitong babaeng to. Cecil? Abay, meron naman talagang something sa'yo. Neglected child equals to murderer. Talaga ba, kuya? Kuya? You mean K-U-Y-A? Kuya? Nakikita mo may ribbon sa noo ko, may scarf sa buhok ko. Kuya? Oo, tamang narinig mo, kuya. Tinawag niya akong kuya. Wow! Guys, kalma. Baka naman kasi wala sa atin ang pumatay kay Papa. Hindi. Kailangan natin itong ituloy. Total nanisi na kayo eh. Ikaw, Kuya Rafa. Alam kong malaki ang galit mo kay Papa kasi itinakwil ka niya bilang anak. Hindi ka niya tanggap, kaya lumayas ka. Oh, langhiya kang bata ka? Cecil! At ikaw naman, Ate Heidi. Alam kong malaki rin ang galit mo kay Papa kasi pinersa ka niya na maging achiever. Kaya hindi mo nagagawa ang mga pangarap mo sa buhay para lang mapasaya si Papa. Kung tutusin, kayo pa ang mas may motibong pumatay kay Papa. Oh, please. Can we just stop sisi na lang each other? I feel like yung killer ni Papa, nalaman niyang sa akin yung mana. Papa will reward me loyalty. My loyalty. Loyalty o resemblance? Kamukha mo lang naman kasi si Mama eh. At least, favorite niya. Shut up, Sofia! Napakakapal talaga ng mukha mo! I'm just telling the truth. To be fair, pa nga ginawan pa nga ako ng favor ng killer eh. Now that Papa is dead, akin na lahat ng tali-talian niya. Teka nga, before anything else, I think this may help solve the problem. Naalala ko lang ngayon, may kausap kagabi si Papa on the phone. And sabi niya, nandito na ba sila? Sino yung tinutukoy niyang sila? Not expecting anyone. Baka yan naman talaga yung mga anak ni Papa sa labas na ang pangalan Miss Angel o Miss Bea, di ba? Charot lang. Oo, nagjojoke lang ako. Grabe ka naman. Akala ko naman meron talagang anak sa labas si Papa. Sige, papasukin na natin. Balik talaga. Si Miss Bea o Miss Angel, anak din kayo ni Papa? Kami ang tunay na anak ni Papa. Kayo lang. Lahat kayo'y anak sa labas. Pinagbigyan lang naman kayo eh. Pinagbigyan lang kayong tumira sa pamamahay na ito dahil una sa lahat, kawawa kayo. Dahil wala kayong nanay. Pero alam ko kung sino ang tunay na pumatay kay Papa. Si... Oh, bakit ka ganyan? Hindi ba't ikaw kaya yon, ate? Wait lang, nagulat ako sa ate mo. Teka lang. Okay. Anong ate? Tatlong taon ang agwat mo sa akin, ate? Ikaw ang tunay na ate ko. At ikaw ang tunay na pumatay kay Papa. Hindi ako Dahil pumatay kay naniniwala Papa! ako sa inggit na pinakita mo sa akin. Habang tayo'y lumalaki at naaalala natin may 4 pala siyang anak sa lumay. Anong sinasabi mong papa? Yaya ako dito! Anong papa? At dahil
dyan, napatunayan kong ikaw nga ang tunay na pumatay sa kanya. Dahil nagpanggap ka bilang ate ko. Ako nga ang pumatay sa papa mo. Oo. Hindi Ta- ba? tatawagin ko ngayon ang aking mga kapatid para Tawagin mo. ikaw ay ipakulong. Ipapakulong ka namin. Hindi Isa niya kang nagagawa. impostor. Oh. Impostor siya! Mga kapatid, hali kayo dito dahil nalaman na natin kung sino talaga ang tunay na pumatay kay Papa! Ngayon, kapatid mo na itong mga ito? Oo. Anak lang yan sa singaw. Singaw? Anong singaw? Hindi, dahil ikaw ang nagsabi, ikaw ang gumawa ng kasulatan Oo. na ikaw ang tunay na asawa, pero hindi pala mga kapatid. Mamamatay tao siya! Hindi ba halata? Ako nga ang pumatay sa tatay nyo. Ang totoosin, namatay ang tatay nyo dahil sa singaw. Singaw? Oh my God, kaya pala nawawala lahat ng mga galit Ilayo nyo itong batang ito, sasapakin ko ito talaga. Ilayo nyo sa akin ang batang ito, hindi Sa ko... dinami-dami ba naman ng gagawin mo kay Papa, singaw pa? Bakit mo kasi siya pinagawhan ng braces? Hindi niya na yun kaya. Matanda na si Papa. Dahil umabot sa ilong ang ngipin niya! Oh my God. Pero bakit? Ba't kailangan mong magpanggap, ate? Anong ate? Yaya. Yaya ate. Yaya Ay, siya. yaya ka na pala ngayon. Walang hiya kayo? 15 years ang agwat nyo sa akin! Kaya nga, mas matanda ka. Oh Wow. my God. Ano mas matanda ako? Ang fresh ko. Etong matalino kapatid kong ito, alam niya na may ebidensya. Hindi yan matalino. 356 ang IQ niyan. Ako ang teacher niyan. Hindi. Oo nga, mataas po Mataas yun. yun. Mataas yun. O, mas lalong hindi yan alam. Ano? Sige, sabihin mo. Sige. Sabihin mo, ikaw ang Sige. nakakaalam. Ebidensya. Ipos mo yan! Ipos mo! Subukan mo. Pero Ano? kinalakihan ko siya bilang yaya ko. Hindi ko siya kayang itakwil. Huwag kang magpapaabot sa kanya. Ay, sumama ka sa kanya. Wala kang karapatan. Hindi ka namin tunay na kapatid. Nababagay Diba? lang kayong dalawa. Dahil maganda kami at kayo, pangit kayo! Mula ulo hanggang paa, mukha kayong wag nang sasabihin. Sige! Kami na lang ang pumatay. Wala na kaming talo. Oo, wala na. Oo, pangit pa lang, wala na. Oo pa. Oh. Ano? Sige. Wala akong pakialam sa inyong lahat sa akin ng mana. Anong mana? Dahil dyan, mababaling ang kasalanan niya sa'yo. Oo. Dahil habang pinapanood ko kayo kanina, alam ko na sa mga mata mo pa lamang. Oo. Sa mata- Mapagpanggap ka. Ng Di tama, di ba, Yaya? Yaya, kakampi natin siya ngayon. Ate, Oo. para may hati rin tayo dito. may If Oo. ever, di ba? May kasalanan ka! May kasama. Oh. Hindi? Inutusan kita, di ba? Aminin mo na. Wow. What kayo? Sasapakin ko talaga to. Sasapakin ko talaga to. Magkasabwat pala kayo ngayon. Kailangan nating malaman sino nga ba, mga ka-MB, ang tunay na Na pumatay pumatay kay Papa. Ikomento lamang ang inyong kasagutan sa ating live ngayon. Maaari naman sa ating Facebook page, Morning Balitaktakan. Abangan ang pagpapatuloy. Sino nga ba ang tunay na may sala? Galing! Ang galing! Hindi pa talaga kayo uuwi sa Isabela. Itutuloy Oo, natin tutuloy to. natin yun. Hindi kayo pwede. Oo. Oo, ang gagaling nyo naman. Lalo ka Grabe, na. oo. Iba yung karakter ninyo doon. Sinong nakaisip ng storyline? Writer. Writer. Ito talaga yung matalino. Yung 356 ang IQ. Pero sabi mo mababa yun ha. Kung anong kinataas Hindi kasi- ng numero, siyang Yun kinataas ng mali IQ. lang, maligaya nga. Ang eh, galing. Tapos iba din ang pag-arte nitong si Lovely. Oo, nakakainis, masasapak. Actually, Oo. Miss Bea, nung shooting namin, parang totoo po yung inis namin. Oo. Kasi ramdam ko din yung inis ni Miss Angelica Oo. habang pinapanood niya kanina. Pinapanood ko siya Saan kanina. nang galing ito? Na-experience mo na ba to? Gutom pa nung araw na yun. Gusto. Kaya naman pala. Oo. Pero ikaw hindi halatang karakter mo yan. Parang ikaw na ikaw. Nagbago po. Wala bang Oo. nagbago? Ibalik mo lang yung scarf. Yung scarf lang naman sa ulit. Try mo nga. Oh. Ay, ikaw nga. Oo, at ikaw naman. Oo. Iba din yung pinanggagalingan ng neglected child. Oo, Ganun diba? ka ba sa totoong buhay? Chas! Oh, kumakain ka lang sa gilid? Hindi naman po. Kumakain naman po ako ng 3 beses isang araw. Oh. Di ba ang gagaling ng mga taga Isabela State University? And all of you guys, if I'm not mistaken, are part of the theater Yes. production doon sa Isabela State University. Tama. Ikaw doon ay isang
Radio drama naman po. Sa radio radio drama ka, drama. pero umaarte ka din talaga. As bata po. Ah, Oo. hindi naman obvious. Oo. Ikaw? Ikaw, as Actor po. Actor talaga. Ikaw. Sa script and then taga-act po. And of course, si Miss Heather. Ikaw talaga. Tumutulong din po ako sa script and I also act din po. Ay, ganon. Ako, Ang talented palakpakan naman. natin silang lahat. Oo, Oo, ang galing. gagaling ng mga taga Isabela State University. Pero bago ko talaga kayo umalis, mamaya ay pagpapatuloy natin kung sino talaga ang tunay na pumatay kay Papa. Yan na nga ba o final output. Chas! Nako mga ka-MB, umaga pa lang ay punong-puno na tayo ng energy at kulitan pero marami pa tayong aabangan dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan. Nako, at syempre, ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines. Dahil dito nga sa Baguio City, isang Ano estudyante. Baguio City? Sabi Baguio. Baguio City, sabi mo. Baguio City! Oo, may isa pong estudyante ang pumanaw dahil Oo. po sa di umanong nadulas daw po doon at naano po siya sa kanal. Sa kanal. Oo, at oo. hindi lang po yan dahil po dito sa kasagsagan pa rin ng habagat, pinasok na po ng tubig ang ilang mga silid-aralan dito sa isang paaralan dito sa Baguio Ay, City din. at ano pa? At hindi lang po yan dahil sa nagdaang, nung kakatapos lang na sona ng presidente natin, hati-hati po ang reaksyon dyan ng publiko. Ay, eto, kahapon kasi yung nangyari. Kahapon, Kahapon ba hindi. nung nakaraan? Nung nakaraan, Nung Monday, nakaraan. Oo, yes. nung nakaraan dahil sa SONA ni PBBM. Yes. Ako, lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf Tusawa. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Galaw-galaw, baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Side, pinggang Pinoy, malami. There you have it, isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it like yan. Ang sugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan para sa healthy Pilipinas. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina.
makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Court. Ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. Nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. July 30, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Sa kasagsagan ng pag-uulang dala ng habagat, isang mag-aaral sa Baguio City ang nasawi matapos itong di umanong mahulog sa kanal at tangayin ng rumaragasang tubig. Magbabalita Vanessa Bugtong. Nakasanayan na ng 60 anyos na si Tatay Maximo na maglinis ng kanal sa harap ng kanilang bahay tuwing umuulan. Madalas kasi itong umapaw at pumasok ang tubig sa kanyang bahay. Hindi mo ma-prevent yung weather eh. Minsan yung twigs, bigla na lang babagsak, mga branches. Sometimes I have to move this thing. So, ang ginawa ko as precautionary measure is to open up a place where I could easily remove these twigs na na-flow dito. So, yesterday was the usual practice. Kahapon July 28 sa kasagsagan ng malakas na ulan pasado alas 12:30 ng tanghali. Muli raw umapaw ang kanal kaya't nagpasya siyang linisin ito. Pero laking gulat na imbes na mga basura, dahon o sanga ang nakabara, isang bata ang kanyang natagpuan. I have to remove these twigs. Kaso nung hilahin ko, yung pangalawang paggalon ko, parang mabigat. It's surprising, baka ako may malaking sanga. So dahil malabo yung tubig at malalim-lalim pa yung agos, nakita ko, I could not see any place here now. Ang ginawa ko, hinatak ko pa palabas. Kamay na pala yung nahawakan ko. As soon as hinatak ko siya, doon nilagay ko dyan, inayos ko, diniretso ko at tawan. Alam mo yung sa CPR, you have to isa-side view mo muna, no? Para makatignan mo kung yung water. Ipapalabas mo, pipilitin mo lumabas, hanggang ganon. At the same time, tinitignan ko na yung vital signs. Then one hand, ito, talaga nagpapump ka na. Then 5 times ko ginawa. Wala. I was really desperate to, at least, habulin ko pa kasi malambot pa eh. Yung open canal doon sa taas, kitang-kita mo kung paano bumulusok yung katawan ng bata na kuwan kasi nakita yung damit. Dire-diretso na rin. Eh yun, papasok doon sa ilalim ng kalsada kasi. Kaya nung next na lumabas yung bata, doon sa mismong harap na ng bahay nila. Nandoon na. Ayon sa barangay, sa lakas ng ragasan ng tubig, halos 100 metro ang layo ng nilakbay ng katawan ng bata mula sa pagkakahulog di umano nito sa kanal na ito. Kung titignan dahil pa rin sa tuloy-tuloy na pag-uulang dala ng habagat, halos umapaw na ang tubig na nagmumula sa kanal na ito at ayon nga sa ilang mga residente ay halos umabot hanggang tuhod ang tubig na nagmumula sa kanal na ito kahapon. Mag-alas 2 na yata yun. May nakita sila doon sa kanal na dahil yung kanal na yun may garahe ng sasakyan doon tapos may mga naipon-ipon na mga dahon. Sa ngayon, tumanggi munang magbigay ng anumang pahayag ang pamilya ng biktima. Patuloy pa rin naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Vanessa Bugtong, RNG News. Dahil sa patuloy na pag-uulang dala ng habagat sa lungsod ng Baguio, ang ilang mga silid-aralan pinasok na rin ng tubig. Narito ang report. Ito ang bumungad sa ilang mga grade 8 students na papasok pa lang ng Baguio City National High School alas 7 ng umaga kahapon July 28. Makikita ang malakas na pagragasan ng tubig-ulan sa hagdanan mula sa auditorium ng paaralan. Bunsod daw ito ng tuloy-tuloy na malakas na buhos ng ulang dala ng habagat.
sa 7:40 kasi ang entrance ng mga bata 7:40, that is first period 7:40 to 8:40. Pero hindi pa nakasettle yung mga bata. Ayun na, mag-uumpisa na sila na magklase sana. And then yun na, lumabas yung tubig dyan dahil sa malakas na ulan. Ayon sa Baguio City National High School, nasira na raw ang bubong ng gusali dahil sa malakas na ulan. Nakita na nun natin yung source ng tubig, yung doon sa bubong. So at least, at saka hindi lang sa bubong, yung gutter doon. Nadresa natin yung gutter, so at least nag-subside yung tubig. Kalumaan na rin ng building, bumigay na rin siguro yung mga Texas screw ng roofing at itong mga yung gutter. Usually yung mga gutter kasi yung mga sira eh. Kaya habang nahulog yung tubig, sinasabayan din naman ng hangin kaya yung ibang tubig ay dumadaan sa bintana. 12 nga sa 21 nilang gusali ang pinasok ng tubig. Ganito na ang itsura dito sa auditorium ng Baguio City National High School kung saan nga nakahilera dito ang balde-baldeng sumasalo ng tubig ulan galing doon sa nasirang bubungan ng auditorium. Isa nga yan sa naging dahilan kung bakit napuno dito ng tubig at napinsala rin ang ibang mga classroom. Agad din namang naalis ang tubig sa mga silid sa pagtutulungan ng mga guro at mga estudyante. Bukod sa Baguio City National High School, pinasok rin ng tubig ulan ang Bakaking National High School bandang 2:00 ng hapon kahapon July 28. Nagtulong-tulong ang mga estudyante na alisin ang tubig sa kanilang mga silid. Pinaalalahanan naman ng DepEd Baguio ang lahat ng mga paaralan sa lungsod na i-report ang mga ganitong insidente para agad maaksyonan. Angel Arquero, RNG News. Hati naman ang reaksyon at opinyon ng publiko sa mga tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kakatapos na SONA. Magbabalita Ron Maranan. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Ito ang isa sa mga ipinagmamalaki ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address kahapon July 28. Ang 20 pesos na bigas, kanyang pangako sa mga Pilipino noong siya'y nangangampanya pa lamang para sa 2022 national elections. Hindi naman sang-ayon si Ian sa salaysay na ito ng Pangulo. Yung pangako sa pagbaba ng bigas, medyo hindi ako ganoon kakumpiyansa doon sa sinabi kasi may kataasan pa rin. Lalo na sa mga mahihirap na hindi ganoon kalaki yung sinasahod. So, hindi pa ganoon. Kung ako, hindi ko masyadong ramdam yung mga pangako, yung mga naging plataforma before. Kung si Ian hindi natuwa, ang ilan nakaramdam ng ginhawa ng talakayin ni PBBM ang plano at programa para sa kalusugan. Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Wizar Music offers a complete line of musical instruments. Wizar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Wizar Music, bringing music closer to your hearts.
Gagalawan, pagandaan ng big one. Kamay, sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Suganay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado at pitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. Nagbabalik ang morning balitaktakan. Ako mga ka-MB, ang sabi nga nila, the reflection you see in the mirror is not your enemy. It is your best friend, sabi. Pero may mabuti nga bang maidudulot ang mirror method sa atin? Yung mirror method, yung tipong kung ano yung ginawa mo, gagawin ko din sa'yo. Oo, panoorin natin kung ano ang kahulugan nito dito sa Balitaktakan. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Ito na nga yung katanungan natin ngayon. May mabuti nga bang naidudulot ang pag-practice ng tinatawag na mirror method? I see. Oo, kasi nga merong lumalabas ngayon sa social media mula sa isang actress na sinabi niya ang mirror method yung ginawa niya and she is at peace now. Yung tipong sinabi niya na kapag hindi ka pinansin, huwag mong pansinin. Kapag hindi ka kinamusta, huwag mong kakamustahin. At yun nga, yung mirror method, hindi lang siya ginagawa sa ganito, pati sa relasyon. Na kunwari, nag-away kayo ng karelasyon mo, tapos meron siyang ginawa na hindi mo nagustuhan. Ngayon, kapag nagalit ka din sa kanya, gagawin mo din yung ginawa niya. Ngayon, may maganda ba itong naidudulot? Sa akin, siguro when it comes sa relationship, sa partner mo, no, wala. Para sa akin wala po yun magandang maidudulot. Kunwari, nagloko yung boyfriend ko, kailangan magloko rin ako kasi kung ano yung ginawa niyang, ano yung naidulot ng pagloloko niyang sakit, dapat maidulot ko rin yun. Sa akin, hindi yun tama para sa akin at hindi yun maganda at naepekto para sa akin. Kasi kung niloko ka niya,
ang kawawa naman dun kung tutusin, hindi lang ikaw siya din at saka Oo. ang masisisi siya kasi ugali niya nga. Kung manluloko siya, manluloko talaga siya. Pero ako kasi, ba't ko naman gagawin? Ano ako, si Raulo? At saka Oo. hindi ikaw yun eh. Hindi ako yun Hindi eh. na Iba ikaw ako yun. eh. Hindi na rin siya maganda. Oo, hindi ko yun gagawin kahit niloko pa ako or kung ano mang ginawa sa akin. Hindi ko yun gagawin sa iba or kahit sa kanya. Iiwan ko na lang. Kasi in a way, kapag ginawa kasi yun siya sa'yo, parang it hurts na parang bakit hindi man lang na-reciprocate lahat. Yun din siguro yung pinanggagalingan na imi-mirror method mo na siya kasi parang ikaw, reach out ka ng reach out. At the end of the day, parang wala ka din lang namang kausap, parang bumabalandra lang lahat. Parang ganun, parang ang pangit. Ngayon, sa akin siguro, it's not mirroring what they're doing kasi alam naman natin kapag mali na yung ginagawa nila, wag mo lang gawin. Wag mong gagatungan Diba? ng panibagong mali. Yes, at saka 'di ba nga ang golden rule natin, do unto others what you want others do unto you. Totoo. Ngayon, kung sakali man na hindi ka kinakamusta, sa akin to kung hindi ka kinakamusta, kamustahin mo pa rin. At least nagawa mo yung part mo. Now, if they're not gonna answer, then it's okay. At least nagawa mo yung part mo. And if they're becoming toxic already, dahil ginagawa mo pa rin siya, then better yet, cut them off instead of mirroring what they're doing. Exactly. Just cut off the ties and then live the life that you should live as a person and as a human being without stepping onto other people as well. Oo, So, totoo. cut them off, let toxicity be toxic, and let your life as something na vibrant. Just be vibrant. Without Move them. on. Oo, hindi diba? porket siguro okay lang kung kinamusta ka niya, kinamusta mo siya tapos hindi nag-reply, hindi nag-respond. Then let them go. Oo, hayaan mong hindi mag-respond. At least nangamusta ka. Wala namang actually epekto kung tutuusin Kung eh. hindi ka pinapansin kasi isa pa yun sa laman ng ganito na kapag hindi ka pinansin, wag mo ding pansinin. Pansinin mo pa rin. Pero kapag hindi ka na niya pinansin, hayaan mo na at least ginawa mo yung part mo. At saka problem niya na yun. Oo. Kasi once naman na natapos na yun, pag ginawa mo yung part mo, at least nagawa ko na. Ibig sabihin nun, I'm free from the guilt na hindi ko yun ginawa sa'yo. Ito kasing parang sa mirror na to, parang ang nangyayari, lumalabas na parang nagre-revenge ka na rin to the point na ganun, mas lalo na pag sa relationship ang usapan. Remember, Naku, vengeance is not ours. Oo, hindi hayaan mo, sila ang problema, hindi ikaw. Exactly, yun lang naman yun. Oo, yun diba? lang Kayo ba, naman. ano ba ang opinion ninyo mga ka-MB? I-comment down below nyo lang yan. At mula naman sa refleksyon ng iba, silipin naman natin ang sipag at tiyaga sa likod ng mga matitibay at makikintab nating mga sapatos. Dito sa Oh My Job. Na piglas yung iyong Sapatos. Yes, swelas ng ba? sapatos. Oo, yung Oo. swelas ng sapatos mo. Nako, eto, pagpatuloy natin ang ating Oh My Job. Sa bawat tahimik na tusok ng karayom, sa bawat lagkit ng pandikit sa lumang takong, may isang tahimik na mandirigma na madalas dinaraanan sa gilid ng Chugum Street. Siya ang tagapagsalba ng ating mga sapatos at alaala ng mga paglakad. Sa init man ng araw o buhos ng ulan, dala niya ang sinulid, pandikit at bangko na kasing liit ng kanyang espasyo, pero kasing bigat ng kanyang responsibilidad. Buong tiyaga niyang binubuo ang mga bitak ng araw-araw nating paglalakbay. Wala siyang plake ng pagkilala, pero bawat hakbang buong buo may kasamang piraso ng kanyang sakripisyo. Isa siyang sapatera, ang matyagang tagapaglikha ng panibagong simula sa bawat pares ng sapatos
na muntik nang sumuko. Halina't kilalanin ang kwento ni Rowena Alonzo. Ako si Rowena Alonzo, 23 years na po akong sapatera. Galing sa hanay ng mga masisipag na sapatero ng General Luna Street sa Baguio City, si Nanay Rowena. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, hindi umaalis si Nanay Rowena sa kanyang pwesto. Kahit sa kasagsagan ng tag-ulan, kung saan mamasamasang karton ang kanyang kasama, patuloy pa rin siyang nakikipagsapalaran. Almost naman araw-araw nandito ako eh. Wala naman akong absent dito kahit umuulan, kahit bumabagyo. Minsan kung may magpapahabol, alimbawa alas 5 na may magpahabol na rush, aabot ako ng alas 6. Ganun. Kailangan natin may binubuhay tayo. Sa tabi ng maliit na bangkong kahoy, nakahanay ang kanyang mga gamit. Karayom na makapal, sinulid na parang sinag ng pag-asa, at bote ng pandikit na amoy ay agad mong maaalala kahit ikaw pa ay nakapikit. May ritmong paulit-ulit, tanggal, dikit, tuyo at tahi. Parang pulso ng ilang taon niyang kasanayan na dumaraan sa kanya. Walang humpay, walang reklamo. Mahirap itahe yung may lining sa loob, yung Meryl. Yun ang hirap din kasi pagka hindi mo inayos yung tahi mo doon, hindi mo na may isusuot kasi tabi-tabingin na yung lining niya doon sa loob. Kumisang kasi natutusok mo rin yung kamay mo, lalo na pagka, limbawa yung may shuglo yung sapatos. Yun, matutusok at matutusok mo yung kamay mo kahit gaano ka pa kagaling magtahi. Madalas man na hindi napapansin ang trabahong gaya ng kay Nanay Rowena, ang pagtatahi at pagdidikit ng swelas ay refleksyon ng tiyaga at pagsisikap na dapat tularan, lalo na sa mundong nakasanayan ng magtapon kaysa mag-ayos, at mas sanay bumili kaysa magpasalba. Minsan Saturday, Sunday, medyo malakas. So talagang kahit talagang ngapo-ngapo ka na masakit na yung likod mo, masakit na yung sige pa rin, tahi pa rin. Para sa may maiipon ka lang. Minsan nakakapagod din. Minsan nasa iisip mo, nakakatamad na rin tong ganito, pero hindi mo rin pwedeng iwasan kasi kailangan. Wala ka naman pagkukunan. Sa bawat hilab ng daliring ilang ulit na tinusok ng karayom, sa bawat himulmol ng lumang sinulid na ayaw sumunod, tuloy ang pakikibaka ni Rowena. Hindi laban para sa sarili, kundi laban para sa mga bagay na pinipili na lang sanang itapon ng iba. Sa bawat sapatos na muling nabubuhay, naroon ang bakas ng kanyang malasakit. Minsan binabayaran nila kung minsan bukas na. Ganon. Minsan oo. Sabi, magpapabarya lang kami. Wala na, hindi na babalik. Wala nang bayad. Okay lang yung, sabi ko naman sa isip ko, pipitayin ko pa rin yun. Hayaan mo na. Parang tulong mo na rin. Habang ang lungsod ay abala sa pagtakbo, siya'y nananatiling nakaupo sa maliit na bangko, tahimik ngunit matatag. Hindi niya lang inaayos ang swelas. Inaalalayan niya ang mga kwento nitong muling makakatapak, muling makakalakad, muling makakarating. Ang kanyang trabaho'y hindi lamang tungkol sa gamit na inaayos, kundi sa ugnayang muling binubuo ng tao sa kanyang paglalakbay, ng alaala sa kanyang pinanggalingan. Sapagkat sa bawat sapaterang tulad ni Rowena, natutuklasan nating may mga bagay na hindi kailangang bago para maging mahalaga. At kung sakaling mapatid muli ang tahi o kumalas ang pandikit, huwag kalimutang may mga katulad ni Rowena sa ating lungsod, handa, tahimik at matatag, na muling magdirikit sa atin sa mga landas na dapat pang tahakin. Ay, ano yun? May humabol. May humabol. Hindi
natanggal. Oo, pero hindi katulad ng mga sapatos na natatanggal talaga, lalo na kapag naulan. Ay, Diyos mio, garapon talaga sinasabi ko sa'yo. Lalo na kapag yung nababad na siya sa tubig. Madali, naku po. swelas talaga, Opo. madali lang siyang matanggal. Minsan nauuna kang naglalakad na iiwan pa yung Oo, swelas. kung hindi naman kaya, mapapansin mo talaga yung sapatos mo gutom. Oo, pero tignan mo, may mga trabahong katulad nga ng kay ate, na tumutulong para muli nating maiyapak. Oo, magamit at mapuntahan ang mga dapat nating patutunguhan. Sila din ang isa sa reason kung bakit napapatibay yung mga sapatos natin at nagagamit natin ng ilang taon. Oo, marami yung mga kakabili pa lang nila. Tapos alam nilang siguro hindi nila afford ang original. Class A, Class B, Class C, mga ganyan. Pinupunta sa kanila para matahi talaga, para mas magtagal yung sapatos. Pero ang gagaling nila, no, isipin mo sa edad ni Nanay Rowena, oo. patuloy pa rin yung ginagawa niyang pagtahi ng mga sapatos. So, rain or shine, Opo, sabi nga nakaka-proud po kayo. Isa po kayong hero ng mga sapatos. Tama. Naniniwala tayo na lahat ng trabaho, basta marangal, maganda yan. Totoo, kahit ano. Nabanggit nga natin kanina, rain or shine. Ako mga ka-MB, always pa rin remember na may mga kaibigan pa rin tayong makakahawak kamay. So, kaibigan lang? Sa kulitan at sa halina't makipagsing-along naman tayo dito sa ating kantagan. Ay. Yan. Kasama natin muli ang Isabela State University. Kakantahin natin ang Hawak Kamay by Yeng Constantino. Minsan may darama mo kay bigat ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabi, di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumbungan, o di kaya ako'y tawagin. Malalaman mong kahit kailan, hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, sana darama mong ang mundo'y gumugos sa ilalim ng iyong paa. At ang agos ng problema, tinatangay ka. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masumpungan, o di kaya ako'y tawagin. Malaman mong kahit kailan, hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundong walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, huwag mong sabihin nag-iisa ka. Laging isipin may makakasama. Narito ako, narito ako. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundong walang katiyakan, hawak kamay, kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo
mundo ng kawalan, sa mundo ng kawalan. Hawak kamay, Hawak kamay, hawak kamay, sa mundo ng kawalan. Ayun naman, syempre, Grabe. kailangan alalahanin natin mga ka-MB, kahit ano pang dilubyo ang ating haharapin. Meron at meron tayong makakasama, makakahawak kamay upang mapuntahan ang dapat nating puntahan at malagpasan ang mga dapat nating malagpasan. Mapakaibigan man yan o pamilya, dapat hawak kamay lang nating hinaharap yung mga kinakaharap natin ngayon. Yes naman. At syempre, maraming salamat naman sa Isabela State University for being with us for almost 2 months. Yes po. Naiyak ko. Ako din. Maraming salamat sa inyo at binigyan nyo ng kulay ang regional news group sa inyong pagpunta dito sa ating istasyon. Yes po. Baka may mga nais din kayong pasalamatan. Mauna na po ako. Yan. Maraming salamat po sa pagtanggap nyo po sa amin Regional News Group Morning Balitaktakan. Mas umusbong po kami dito sa station na ito. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat. Super thankful talaga po kami sa RNG Luzon po talaga sa mga staff. Thank you for teaching us so many things. Sobra po kaming natuwa at nag-enjoy at natuto dito sa stay namin here. Sobrang pasasalamat din po namin sa accommodation po ng RNG kasi, naiyak ako. Iyak ako. Sobrang parang parang dito po kami talaga nag-grow. Yeah. Ayan. Muli maraming salamat Isabela State University. At hawak kamay din tayong nagpapatuloy sa Morning Balitaktakan. Thank you sa Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong Lateran Benguet, Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Gusto rin po namin pasalamatan ng Homebound Furniture, Baguio-based furniture showroom that offers home, outer office, and customized furniture. Field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charges. Homebound is a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. At maraming salamat din sa Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Gayun din ang Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. Muli nakasama niyo na naman ngayong umagang Itechi Walis Bagansing ang nag-iisang bumbilya sa morning, Miss Bea. Wow, at nakasama niyo rin ngayong Wednesday na ba? Wednesday. Oo, Wednesday Sige, Thursday morning. na lang natin Hindi, for you. kahapon kasi Wednesday eh. Ang nag-iisang baby girl ng RNG, Miss Angel Arcado. At magkita-kita tayong muli naman sa Throwback Thursday. Bukas na yan. Dito pa rin sa Morning Balitaktakan. Mayat niya.